mga kababayan, ma'am sir, or good afternoon. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is July 10, 11, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may S Residences. Dito yan sa may Pearl Drive. Dito yan sa may Mall of Asia Complex, Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin sa may Joshuhu, sa may SM MUA po yan, Barangay 76 Pasay pa rin, JW Jokno Boulevard po yan. Okay, so yan, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito 44 ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin. Sinara din yata. Sarado. Sarado. Karapanda traffic talaga.
opisyal na mga personalidad na pinapatawad ng contempt ng Senado o ina-arrest. Dahil sa lalaki, isa rin mukhang artista na grabe konsepsyon. Aga muna kasi hindi yung tulad yung show pa, kulang na sa palig. Manakahanap din magsipisyo. Gusto mo naman yung mga ngipin, no? Carmen, dilaw na sa yellow face. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. GMA Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Kailan ba mga balita ay ginit ni Senator Panfilo Lacson na hindi tungkulin ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na dumidinig sa kaso lamang kay Vice President Sara Duterte na sawayin o punahin sa publiko ang mga senator judge dahil sa maumano'y pagkakamali ng mga ito. Ayon kay Lacson, pagkabubuting ipaubayan na lamang ni Attorney Reginald Tonggol sa mga senator judge mismo ang mausapin dahil maali naman nila itong kalakayin at respetuhin sa kanilang focus. Sinabi rin ni Lacson na si Tonggol bilang tagapagsalita ng impeachment court ay nararapat na umiwas na lamang sa pagbibigay ng puna hinggil sa asal o kilos ng mga senator judge dahil masasabing uncalled for ang kanyang mga komento sa mga usapin. Kasabay nito, muling binigyang din ni Lacson na may pananagutan ng mismong mga senator judge na magpakita ng self-restraint sa kanilang mga pahayag upang maiwasan ang anumang pananaw na sila ay kumikiling sa alinmang panig. Samantala, sinabi ni Lacson na maaaring magkaroon ng panibagong focus ang mga senador o senator judge sa darating na linggo para talakayin ang mga nakabimbing motion. Kabilang dito ang motion ni Senator Alan Cayetano na makipag-ugnayan sa sandigan para sa mga consumer na pinoprotesta ang kanilang malaking electric bill sa ilalim ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers. May karapatan ng publiko sa tamang pagbasa sa metro kuryente at pagkwestiyon sa electricity bill. Pero walang diretsang pagbabawal sa pagkolekta ng ini-kwestiyon na bayarin. Kaugnay nito, maghain naman ng Tiantiveros ng resolusyon para maimbestigahan kung gaano kalawak ang problema sa mali-maling meter reading at upang maitas ang mga batas para sa proteksyon ng mga consumer. Super Balita sa Hapon. Apply now for the Pag-ibig Plus and healthy
component ng bill na napupunta naman sa power Hindi na suppliers. tayo. Impact pa rin ay ito ng Middle East conflict sa global energy market na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng fuel content bukod pa sa mataas na demand noong nakaraang buwan kung kaya nagtaas ang presyuhan sa wholesale electricity spot market. Tumaas din ang transmission Oh, charge. sabi ko sa iyo yun eh. Nakakapure daw sa gobyerno ng revenue. Ako rin ang Liquid. ng TV Parangal PCWB at sa totoo. Super balita sa hapon. Sa pagpapatuloy pa na mga balita, bumaba ang foreign direct investment o ang pagpatata ng pamumulan ng mga dayuhan sa mga kumpanya sa bansa nitong Abril. Batay sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa tansyon $250 million ang pamumulan sa mga kumpanya sa bansa nitong Abril mula sa $611 million noong Marso kung saan may tumulong ito na pinakamababa sa halos isang dekada. Ayon sa BSP, bumaba ang pagtataga ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa mga kumpanya sa bansa dahil sa mas mababang pamumuhunan sa mga tinatawag na debt instruments o mga kontrata ng pangungutang na ginagamit na pangungutong sa mga proyekto na matitang direct investments na itutuluy sa mga pamumuhunan sa mga kumpanya sa bansa kung saan sila ay may pag-aari dito na hanggang 10% nito. Super balita sa hapon. Kaya ni Senador Juan Pelo Lacson ang paulit-ulit na pattern ng pagka-ospital Kasi ng kung mga guba, personalidad na pinapatawan ng contempt ng Senado inaaresto dahil sa mga kasong kriminal. Ayon kay Lacson, kung gusto niyo po, sulit pwede ang po. nakita sa Kasi kampo habang na dating traffic, pwede naman. DPWH, Secretary Manuel Bunoan at Senador Horace Marcoleta na kapwa nakaharap sa mga kasong plunder at graft sa San Miguel Bayan at nakakonfine sa PNP General Hospital. Pinunari ng Senador na tila kasabay ng paglabas ng arrest warrant ang mga nararamdamang sakit ng mga naarestong personalidad kung saan kinwestiyon niya rin kung sino ang sasagot sa gastos ng pananatili ni Bunoan at Marcoleta sa PNP General Hospital. Dahil dito, sinayas ni Lacson na balak niyang ihain ang isyong ito sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PNP at Department of Interior and Local Government dahil ang naturang ospital ng PNP ay para lamang sa mga pulis at sa kanilang mga dependent. Bago naman niya humingi ng paglilinaw mula sa PNP at DILG kung sino ba ang mga dapat na ma-confine at sino ang dapat sumagot sa gastusin kung hindi dependent ng PNP ang nananatili sa ospital. Sandigang Bayan ng pagbisita noon kay Senador Duterte Marcoleta ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla sa Duterte Police Colonel Benalina Bayani, hepe ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa pagdinig sa Sandigang Bayan 3rd Division. Sinabing maaari ng biyahe at iharap sa korte si Marcoleta. Hindi hirap sa paghingang senador at bihira na rin mano ang pananakit ng kanyang dibdib. Kailangan din patapusin muna hanggang July 15 ang iniinom niyang antibiotics para sa mild pneumonia bago siya dalhin sa korte. Pero umarap man sa korte dapat magkakasuot ng face mask ang senador dahil di kontribasyon na sa Sandigang Bayan ang pagbisita noon kay Marcoleta ni Pag Duterte sinasabi Padilla ko, ngayong ayaw kailangan ko. para siyang i-isolate. Diba? PNP Health Kung paano? Service na naging pagkakamali at Surprise. tiyak na maghihigpit na sila Tapos sa mga magsishare na. bibisita kay Marcoleta. Sinabi naman ni CADG Tsaka siguro hindi tayo alis na na personal request ni Marcoleta ang pagbisita ni Duterte Padilla pero magpapatupad na sila ng pangkulang restrictions sa mga bumibisita at tanging pamilya at legal team na lang ang papayagan. Tiniyak naman ng BJMP Quezon City Bell Dormitory na sapat ang kanilang pasilidad para maalagaan ang mga detainee na may edad at may mga iniindang sakit. Tinayag ni U.S. President Donald Trump na nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan ng dalawang bansa. Sa kabila umuna ito ng pagtaas muli ng tensyon sa gitnang silangan, kung saan idineklara na rin ni Trump na tapos na ang tigil putukan na napagkasundoan ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Sa ulat ng GMA News Online, iginit din ng Amerika sa Iran na tigilan na nito ang pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz habang patuloy namang mapagit ng bansa na wag nasaan ang gera sa pagitan ng dalawa. Itinagi naman ng bansang Iran na humiling sila ng pakikipag-usap sa Estados Unidos at pumayag lamang na tumanggap sa kanilang bansa ng tagapamagitan
you po. Thank you po. Thank you po. Ikaw, ingat po. God bless po. Magandang hapon po. Maraming po. Puro, ano? Rochi? Rochi John Goles, ano Yes po? po.